Olivia's POV. Pagkagaling sa ospital, agad nang umuwi sila. Katulad ng plano ni Derek na bilog nito ang ulo ng nanay niya at nagtagumpay ito sa gusto na makasal agad sila bukas. Salamat Derek, dahil handa kang pakasalan ng aking anak. Umiiyak na tumingin ang nanay niya sa kanya, tsaka kinuha ang kanyang kamay. Pasensya ka na sa abala. Ilang beses nang naudlot ang kasal ninyo pero eto ka pa rin, handang maghintay kay Olivia. Ang swerte ng anak ko dahil ikaw mapapangasawa niya. Hindi niyo kailangan magpasalamat sa akin, Nay. Ginagawa ko to dahil mahal ko si Olivia. Sumulyap si Derek sa kanya. Kung titingnan, isang simpleng ngiti lamang yon para sa nanay niya. Ngunit para sa kanya, puno yon ng kahulugan. Nay, si Zoran po nilalagnat. Tarantang sumbong ni Odette sa nanay nila. Gusto niyang puntahan sa kwartong anak pero wala siyang magawa. Puntahan mo na si Zoran. Ako nang bahala kay Olivia ang magpainom ng gamot. Pupuntahan ko lang si Zoran mamaya para tignan ang kalagayan niya. Agad tumango ang kanyang ina sa binata. Tumayo ito, sumabay na kay Odette. Gusto niyang sumigaw, ngunit may isi sa labi niya tinulak ni Derek ang wheelchair niya. Pagdating sa kwarto, binuhat siya nito at inihiga sa kama. Sa bag nito may kinuha na namang syringe na naglalaman ng gamot na nakapagpaparalisa ng katawan. It's okay, love. Ititigil ko naman to oras na maikasal tayo. Sarap sampalin ng peste. Kung makangiti, tila hindi masama ang ginagawa sa katawan niya. Gusto niyang sipain ng binata na umupo ito sa tabi niya. Naluha siya na magtagumpay itong turukan siyang muli. How do you feel, love? Tanong pa nito makaraan ng ilang minuto. Humawak ang kamay nito sa ibabaw ng kanyang hita. Zefiro, piping usal ng kanyang utak. Alam niyang malabo na makapasok pa ito dahil nilagyan ng harang ni na Omar at Odette ang bintana ng kwarto niya. Pero umaasa siya na darating si Zefiro para iligtas siya. Isang katok sa pinto ang nakapagpatigil sa ginagawa ng kamay ni Derek. Agad lumayo sa kanyang binata at binuksan ang pinto. Si Omar. Kuya Derek, ako nang bahala kay ate. Magpahinga ka na. Mabilis umiling si Derek. Huwag mo akong alalahanin, Omar. Kaya kong alagaan ang ate mo. Anito umupo sa tabi niya at hinawakan ang kamay niya. Bumuntong hininga si Omar. Tila naaawang tumingin dito. Kasal niyo na bukas, kuya. Mas maganda sana kung mapagpahinga ka sa big event ng buhay ninyo ni ate. Kahit si ate tiya ko ganun din ang gusto. Saglit tatahibik si Derek at tumingin sa kanya. Sana'y pumayag tong iwan siya. Di niya matatagalan na kasama to dahil baka magawa na nito ang balak sa kanya. Akala ni Olivia tatanggi si Derek, kaya lang pasasalamat niya nang pumayag ito. You're right, Omar. I really need to rest para bukas. Hinagkan nito ang kamay niya. I'll be back tomorrow, love. Muli siya nitong hinagkan sa pisngi at mahinang bumulong. Wala nang makakapigil sa kasal nating dalawa. Kahit ang zepero na yun, walang magagawa. Inayos ni Derek ang pagkakahiga niya at kinumutan siya. Matapos noon tumingin to sa kapatid niya. Aalis na ako, Omar. Ikaw nang bahala sa ate mo. Magpapaalam na lang ako kay nanay sa labas. Tumango lang si Omar habang nakasandal sa gilid ng pinto. Pagkalabas ni Derek, sumilip ang kanyang kapatid para tingnan kung nakalayo na ang binata. Nang mawala na to sa paningin nila, saka siya nito nilapitan at inalalayan na umupo. May parte sa utak ni Omar na ayaw paniwalaan ang mga sinabi ni Zefiro. Nakikita nito kung paano minahal ni Derek ang kanyang kapatid, kaya mahirap para ditong maniwala na magagawa nga ni Derek ang mga sinabi ni Zefiro. Ate, naiintindihan mo naman ako, hindi ba? Inawakan ni Omar ang kamay niya. Awang-awa ang mata nito habang nakatingin sa kanya. Gusto niyang sagutin ang tanong nito, pero di naman niya magawa. Kumurap ka ng 2 beses kung naiintindihan mo ako, ate. Sa wakas, may kumausap na rin sa kanya. Kinurap niya ng 2 beses ang mata katulad ng sinabi nito. Alam niyang imposible pero umaasa siya. Na may itatanong to tungkol sa kalagayan niya ngayon? Wala na siyang oras dahil bukas ikakasal na siya kay Derek sa West. Bumuga muna ng hangin si Omar. Nasa mukha nitong pagdadalawang isip sa itatanong. Pero dahil kailangan nitong malaman ng totoo, kailangan itong itanong yon kahit ang labas, pinagdududahan ito si Derek. Sa itatanong ko sa iyo, ate, kumurap ka ng 2 beses kung totoo? Bahagyang napanunok ang kapatid. Totoo bang muntik ka ng pagsamantalahan ni Kuya Derek? Naninikip ang puso at kumurap ng 2 beses. Nabitawan ni Omar ang kamay niya habang awang ang labi.
Naiintindihan niya ba't gantong reaksyon ng kapatid niya. Hindi niya ito masisisi. Malapit sa pamilya nila si Derek, kaya kahit sino sa kanila hindi makapaniwala na magagawa nitong bagay na yun sa kanya. Siya rin ang may gawa nito sa'yo. Nang kumarap siya ng 2 magkasunod na beses, galit na galit tumayo ito. Walang iyahang lalaking nun. Pinagkatiwalaan siya ng pamilya natin, tapos ganito ang gagawin sa'yo? Nagtataka si Olivia sa kinikilos ng kapatid niya. Binuksan nito ang bintana ng kwarto niya na may nakaharang ng mga kahoy at nakapako. Hingal na kinuha ni Omar ang cellphone sa bulsa matapos baklasin ang mga nakaharang sa bintana. Hello, ikaw na lang hinihintay namin? Nakaramdam siya ng takot nang lumabas si Omar ng kwarto. Gusto niya man tingnan kung ano to. Ayaw niya mapag-isa. Natatakot siyang baka lumitaw si Derek sa harap niya. Sobrang takot niya na makarinig ng kalabog sa bintana. Hindi niya maigalaw ang katawan. Gusto niyang humingi ng tulong kay Omar na makarinig siya ng yabag. Subalit tanging taglikot lang ng mga mata ang nagagawa niya. Babe! Natigilan siya na maramdaman ang pagyakap sa kanya at ang pamilyar na boses nito. Parang tinangay lahat ng takot sa kanyang puso. Ngayong darito na si Zafiro. I'm sorry babe, I came late. Kita ni Olivia ang sobrang pag-aalala nito para sa kanya. Inawakan ni Zafiro ang kanyang kamay. Damn! Galit na mura nito. Awang-awa to sa nakikitang lagay niya. Magbabayad ang baliw na lalaking yon at si Carla. Pagbabayarin ko sila sa ginawa nila sa'yo. Pangako yan. Kung ganon, alam na ni Zafiro ang pagsasabata ni na Carla at Derek. At katulad ng dalawa, kumikilos na ito. Di nagtagal dumating si Omar at agad na lumapit sa kanila. Umalis na kayo habang nasa palengke pa si nanay? Ayokong umalis nang di kasama si Zoran. Gusto niyang sabihin pero mukhang pareho sila ng iniisip ni Zafiro. Where's my son? Hindi kami aalis nang di kasamang anak namin? Naintindihan niya si Zafiro. Alam nila pareho na di magiging ligtas ang anak nila, lalo na kina Derek at kay Carla. Kumamot ang batok ng kapatid. Di mo naman agad sinabi. Wala si Zoran, kasama ni nanay na mali sa palengke. Kaagad kinuha ni Zafiro ang cellphone sa bulsa. Follow my mother-in-law and my son. Make sure they get back here safe and sound. Maging mapagmatsyag kayo, nasa paligid lang tauhan ni Carla. Magdoble ingat kayo. Maotoridad na utos ito sa kausap. We need to get out of here, babe. Binalot mo na siya ni Zafiro ng kumot bago binuhat. Aalis na kami, Omar. I will take her to my friend to cure her. Tukoy nito kay Gray. Thanks for listening to me, bro. Ani pa ni Zafiro bago lumakad habang buhat siya. Don't worry of our son, babe. Susunduin ko siya after kitang madala sa bahay. Naroon na si Gray para gamutin ka. Maya-maya, may humintong kulay itim na sasakyan sa harapan nila at agad tong bumukas. Agad tumuloy si Zafiro habang buhat siya. Ngayon makakahinga na siya na maayos dahil ligtas na siya. Derek's POV. Kinuha ni Derek ang cellphone sa bulsa ng tumunog iyon. Si Carla ang tumatawag. What do you want me to do this time? Walang ganang tanong nito sa kausap. Kung itong masusunod, hindi nito gustong marinig ang boses ni Carla na walang ginawa kundi mag-utos. One of my people saw Zafiro and one of Olivia's brothers talking. Where are you now? Halos sumagitsit ang gulong na sasakyan ni Derek sa narinig. What? Whose brother? May ideyang pumasok sa isip nito. It's Omar. Damn! Why did you just tell me now? Agad niyang minaneho pabalik ang sasakyan. Well, it's all your fault for being an empty head. Angil ito sa kabilang linya. Wala ka talagang kwenta. Agad na pinutol ni Derek ang tawag. Kailangan niya na makabalik agad sa bahay ni na Olivia. Lalo nagitngit sa galit si Carla sa ibaba ni Derek ang tawag. Walang silbi? Sunod tinawagan niya ay ang mga tauhan. Go get the child now and bring him to me. Huwag kayong babalik ng di kasamang batang yan. Dahil oras na pumalya kayo, hindi niyo makukuha ang kabayaran ko sa inyo. Galit na hinagis ni Carla ang cellphone sa pool matapos ang pakikipag-usap sa tauhan niya. Kung hindi pesa si Derek, di na kailangan gamitin pang anak ng dalawa para matupad ang gusto niya. Isa lang ang gusto niyang mangyari, yon ay ang magdusa si Olivia at Zafiro. Hindi siya papayag na sumaya ang dahilan ng paghihirap niya. Nung una, sapat na sa kanyang nakakulong si Zafiro sa mansyon, malungkot at mag-isa. Subalit nang malaman niyang nagsimulang magbagong lahat dahil sa pagdating ng isang babae, sumulpot siya sa buhay nito para kulitin to, tungkol sa kasal na gusto ng pareho nilang magulang.
Di siya papayag magmahal sa Zefiro at sumaya. Dapat nagdurusa to sa loob ng mansyon, malungkot, habang patuloy na sinisisi ang sarili. Pero sadyang mapaglaro ang pagkakataon dahil anak pala si Olivia ng taong pumaslang sa babaeng mahal na mahal niya. Kaya't maging ito'y dinami niya sa plano niya. Di lang dahil anak to ng taong pumaslang kay Denise, kundi dahil ito ang babaeng mahal na mahal ni Zefiro. Denise is her girlfriend, right? Her girlfriend. Dahil pareho sila ni Denise na lesbian. They both love each other despite of their gender. Nung una, tinago nilang pareho dahil sa takot na magalit ang magulang nila. But when they're ready to tell them about their relationship, she was gone. Halos mabaliw siya sa sobrang sakit. Bakit si Denise pa? Bakit di na lang si Zefiro? Since that day, wala na siyang sinisi kundi si Zefiro. It's his fault, that's why her beloved girlfriend is gone. At di siya titigil hanggat di nito na siyang iutos niya. Natatamo. Ang pagdurusa. Carla's love turned into her devil, and that devil wants them all to suffer for the rest of their lives, and she will make it happen no matter what. Olivia's POV. Halos ayaw bitawan ni Zefiro ang kamay niya habang nasa loob sila ng sasakyan. Niyakap siya nito at tinagkan sa noo. Nang makarating sila sa mansyon, agad na binuhat siya ni Zefiro papasok, and there was Gray waiting for them. Maingat siyang nilapag nito sa kama. Agad sumunod ang kaibigan nito. While running some tests from her blood, dinig niya ang pag-uusap ng dalawa. Matapos makita ang resulta ng kanyang dugo, bahagyang napailing si Gray na may ngiti. Ewan niya ba kung ngiti yun? Baka mas tamang sabihing nakakatakot ang ngiti na iyon na nasa labi nito. Mautak ang bugok. Inihanda ni Gray ang syringe na gagamitin. He would prefer Olivia to be numb just to marry her. What a love! Masamang tinignan ni Zefiro si Gray na tumatawa itong parang baliw. Oh, come on, dude. I was trying to lighten up the mood here. Balik sa pagiging delikado at walang emosyon ng mukha ng doktor. Just do your job. Banas ang mukha ni Zefiro. Umasim pang mukha nito nang punasan ng cotton na may alcohol ni Gray ang braso niya. Nakuha pang magselos ng loko. Did you figure it out? Gray asked while injecting something to her body. Nagkibit balikat si Zefiro. No, I haven't, but I think my sister's death had something to do with it. Lumapit si Zefiro sa kanya matapos siyang injectionan ni Gray. Is she able to move now? Tanong nito habang hawak ang kanyang kamay. You'll have to wait for 1 or 2 more hours. Malapit na. Makakagalaw at makakapagsalita na rin ako. Pakiramdam niya kasi matagal na siyang nasa ganong sitwasyon. Ang hirap. Zefiro reached for his cellphone in his pocket when it rang. What? Bago namigat ang talukap ng kanyang mata, narinig niya ang pagpapanik sa boses ni Zefiro. Damn! Di man niya nakikita ang mukha nito. Nahihimigan niyang takot, pag-aalala at galit sa boses nito. Pero bakit? Ang kamay ni Zefiro na nakahawak sa kanya ay nanginginig sa anong dahilan. What happened? Tanong ni Gray na may pag-aalala. They took my son? Di na malinaw ang mga naririnig ni Olivia. Pero isa lang sigurado siya. May balitang natanggap si Zefiro na hindi nito nagustuhan. Habang sa kabilang dako, maging si Gray inabigla na marinig ang sinabi ni Zefiro. Miss Neal! Tawag ni Zefiro sa matanda. Agad na lumapit to sa kanila. Take care of her while I'm out. Hinagka ng binata si Olivia bago umalis kasama si Gray. Humanda silang lahat. Napakadilim ang mukha ni Zefiro. He is furious right now at sinisigurado niya. Mapapas lang niya kung sino man dumakip sa kanyang anak. Maging si Gray di na makitaan ng emosyon sa mukha while having a conversation with Rafi. Kanya-kanya silang sumakay ng kanilang sasakyan. Mabilis ang takbo ng sasakyan ni Zefiro. Ilang mga food stall ang kanyang kamuntik mabangga, but he didn't pay attention to that and just continued driving fast. Tayong nasa isip niya lang ay si Zoran. Malalagot talaga sa kanya si Carla at Derek, oras na may mangyaring masama sa kanyang anak. How did Carla get through his man? Gray's man. Masyado siya naging kampante na makuha niya si Olivia. Sa ginawa ni na Carla at Derek, ibig sabihin alam na ng mga to kung sino si Zoran sa buhay nila ni Olivia. That man Derek knew about his son and is sure about that. Pagdating sa bahay ni na Olivia, naabutan niyang ginang habang nakasalampak sa lupa, umiiyak. Na makita siya nito, lumapit to sa kanya. He thought she was going to slap him but it didn't. Zefiro, iligtas mo ang apo ko. Umiiyak na sambit ng ginang habang nakakapit sa kanyang damit.
Iligtas mo si Zoran. Sinabi ng lahat sa akin ni Omar ang lahat. Patawarin mo sana ako. Nagmamakaawa ko sa'yo, iligtas mo ang apo ko. Patuloy ito sa pag-iyak. Labis-labis ang takot at pag-aalala para sa apo. Napatiimbagang siya. Siguradong ganito rin ang magiging reaksyon ni Olivia oras na malaman ng pagkawala ng kanilang anak. Don't worry, ma'am. Ililigtas ko ang anak ko kahit ano nang mangyari. Kumuyom ang kamay niya na marinig ang paliwanag ng ginang. Ayon dito, dumating si Derek kasama ng ilang kalalakihan. Sa pilitang kinuha si Zoran. Pasensya na, Mr. Maglayon. Di na kami nakapalag ng tutukan nila ng armas ang anak ninyo. Mas pinili naming masigurong ligtas ang bata kaysa ilagay sa peligrong buhay niya. Nakayokong imporma ni Bian, ang isa sa tauhan ni Gray. Now he understands the whole situation. Tama ang ginawa nito. Mas hindi niya matatanggap kung mapapahamak ang anak niya sa gitna ng engkwentro sa dalawang panig. Pero hindi maitatangging masyado silang naging kampante. After a few minutes, Rafi came with his men. Bihira na lang makausap ang isang to dahil sa makuling nitong buhay. Umupong hari si Rafi na lumang silya na naroon. Kahit kailan walang modong mga to. Kala mo sariling mga bahay? Well, nakalimutan niya na ganon din pala siya. No, actually, silang lahat na magkakaibigan maliban kay Kenji. Here is the information that you need. Inihagis ni Rafi isang brown envelope sa maliit na mesang nasa harapan nila. Carla was one of the governor's mistress. She is using his lover money to do her plans. Mukhang pinag-isipan to na mabuti ang lahat. Nagsindi ng sigarilyo si Rafi at saka walang modo, ibinuga ang usok. Ang laki ng galit ng babaeng to sa'yo. Nangunot ang noon niya na makita ang litrato ni Carla. Pero di lang yun ang kinagulat niya. Carla was with his sister Dennis at magkahagan sila sa litrato. What the? He cursed multiple times when he realized what was in the pictures. Like I said, malaking galit sa'yo ng babaeng yan because of her. You are the reason why her girlfriend, should I say, your sister. Nah, let's make it short. Rafi pointed all of the pictures on the table. She and your sister had a relationship back then?